James, galingan mo, natatalo na tayo. Hindi, kaya-kaya natin yung kayo to. Mukhang makakayanan natin itong mga kalaban na Hirap to. naman itong mobile game Okay, na. game na. Ready na Kaya tayo. Kunti na lang, kunti na lang. Uy, tama na muna yan. Tama na yan, ha? Itabi nyo na lang, ha? Di ba sayang naman? Mamaya na lang. Sige na, magsisimula na tayo eh. Hindi na tayo. Ba? Magandang araw mga bata! Kami ang inyong mga NLP kwentista. Ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya Tom at kasama ko din dito sina... Hello! Ako naman ang inyong daldalitang kwentista na si Ate Jipa. At syempre ako ang inyong musikerong kwentistang si Kuya James. Magandang araw mga bata, mga magulang at iba pang nakatatanda. Mga magulang, lolo o lola, samahan po nating manood ang mga bata. Handa na ba kayong manood ng isang kwento na puno ng saya? Sama-sama tayong magbabalik sa panahong simple ngunit masaya. Panahong tumatakbo, lumulundag at nagpapapawis ang bawat bata sa labas ng bahay at sa ilalim ng init ng araw. Tuklasin natin ang kwento ni na Maxton, Maxine at ang kanilang pinsan na si Tomas at kung paano sila muling napalapit sa mga larong Pinoy na nagbibigay sigla at lakas ng katawan. Halina't manood, matuto at mag-enjoy sa kwento ng... Isa, dalawa, tatlo. Lumukso? Tumakbo, Sa labas, tayo ay maglaro. Napagplanuhan ng mga magulang ni Maxton at Maxine na magbakasyon sa probinsya. Malapit na rin ang ika-80 kaarawan ng kanilang lola. Kaya't sabik ang pamilyang umuwi. Hindi mailarawan ang saya ng magkapatid sa kanilang pagdating. mga apo, bless sa lolo. Kamusta ang mga batang Maynila? Wika ni Lolo Tonyo pagkakita sa kanyang mga apo. Lolo, lola, namiss po namin kayo. Wika ni Maxine sabay yakap sa kanyang Lola Melba. May wifi po ba rito? Maglalaro po sana ako ng mobile game. Tanong ni Maxton sa kanyang lolo at lola. Ay, naku, ang apo kong ito, wala kami nun dito. Nasa bukid tayo. Sagot ni Lola Melba. Maxton, narito ang pinsan mong si Tomas. Mabuti pa yung makipaglaro kayo sa kanya. Wika ng kanyang ina. Sandali, maghapunan muna tayo bago kayong magsimulang maglaro. Pagsaluhan natin ang pagkaing inihanda ni na inay at itay. Wika ng kanilang ama. Kinabukasan, habang ang kanilang mga magulang ay abala sa paghahanda ng pagkain, ay nagyayang maglaro si Tomas sa magkapatid. Ngunit, hindi niya mapilit ang mga ito kasi sanay silang maglaro ng mobile games maghapon. Kuya, ate, tara maglaro sa bakuran. Hindi gaanong mainit para maglaro ng mataya-taya. Pag-aaya ni Tomas sa kanyang mga pinsan. Hindi kami marunong yan, Tomas. At saka, nakakatamad. Mabilis akong mapagod. Wika ni Maxine. Bakit mukhang dismayado ka, apo? Tanong ni Lolo Tonyo kay Tomas. Ayaw po kasing makipaglaro sa akin ni na kuya at ate. Pwede niyo po ba silang kumbinsihin? Sagot ni Tomas sa kanyang Lolo Tonyo. Ganun ba, apo? Sige, ayain natin ang mga pinsan mo. Tugon ni Lolo Tonyo kay Tomas. O mga apo, panay laro naman kayo sa inyong mga cellphone. Bakit hindi nyo subukang maglaro sa labas? Mahangin at malilim. Magpapawis kayo kahit saglit. Wika ni Lolo Tonyo sa magkapatid. Hindi kami marunong, lolo. Nag-e-enjoy rin po kami sa mobile games. Kasi may mobile data naman po kami. Sagot ni Maxton kay Lolo Tonyo. Mga bata, ibaba niyo muna ang inyong mga cellphone. May ikukwento muna ako sa inyo.
Wika ni Lolo Tonyo sa magkapatid. Aktibong nakikinig ang magpipinsan habang masayang isinalaysay ni Lolo Tonyo ang kanilang paglalaro noon sa bakuran. Alam niyo ba noon, sobrang hilig namin maglaro sa labas. Kapag hapon na, sa ilalim ng puno ng mangga kami magkikita-kita. Tapos, unahan kami sa pag-akyat sa puno. Kakapit kaming mahigpit sa mga sanga at ilalabas namin ang mga trapal na nakuha namin sa garahe. Kwento ni Lolo Tonyo. Para saan naman po yun, Lolo? Tanong ni Maxton. Para sa saranggola, Apo. Libangan namin ang paggawa ng makukulay na saranggola. Itinataas namin ito sa malakas na hangin at habang hawak ay mabilis kaming tatakbo sa playa. Naaliw kami sa pagsasayaw nito. Kaya't bumibilis ang aming pagtakbo. Pinalakas nito ang aming mga braso at paa. Dahil sa sobrang saya, nakakaabot na kami sa kabilang baryo. Sagot ni Lolo Tonyo kay Maxton. Wow! Mukhang masaya talaga ang maglaro! Sabi ng magpipinsan sa kwento ni Lolo Tonyo. Ituro rin po ninyo sa amin ang mga larong Pinoy noon, Lolo. Wika ni Maxton sa kanyang Lolo Tonyo. Gusto ko rin pong gumawa ng kulay roses na saranggola. Wika naman ni Maxine. Kinuha ni Lolo Tonyo ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama at ipinakita sa mga apo ang laman. Mga lumang laruan, saranggola, turumpo, holen, sinelas at bola. Tila nalipasan na ng panahon. O siya, tayo nang lumabas. Pero uminom muna tayo ng tubig upang di tayo mauwaw habang naglalaro. Wika ni Lolo Tonyo. Mga apo, sa paglalaro ng tumbang preso, ang tsinelas ng taya ay nakapatong sa lata. Kailangang patumbahin ng mga manlalaro ang lata upang makapuntos. Kung walang makapagpatumba ng lata, ay pwedeng habulin ng taya ang mga naglalaro habang pabalik sila ng base. Paliwanag ni Lolo Tonyo. Bibilisan ko rin tumakbo para hindi ako abutin ng taya. Wika ni Maxton. Samantala, habang nagpapahinga, nakita ni Tomas ang isang larawan. Kaya't itinanong niya ito sa kanyang lolo. Itinuro ni Lolo Tonyo sa kanyang mga apo ang laro kung saan siya pinakamagaling. Lolo, ano pong ginagawa ninyo rito? Bakit po kayo nakayuko? Tanong ni Tomas. Ang tawag dyan ay luksong baka. At dyan ako magaling. Para laruin yan, kailangan yumuko ang taya. At ang mga manlalaro ay tatalon sa likod niya. Hindi dapat sumabit ang paa ng tatalon. Sagot ni Lolo Tonyo kay Tomas. Kailangan kong palakasin ang aking mga tuhod at kamay. Wika ni Maxton. Kahit matangkad ka, Kuya Maxton, susubukan kong talunin ka. Wika ni Tomas. Ngayon naman, ang laruin natin ay sipa bola. Wika ni Lolo Tonyo. Kailangan nyo lamang sipain ang bola ng malakas, papalayo sa taya. Kapag nasalo ang bola ng taya, ay matatalo ang sumipa. Paliwanag ni Lolo Tonyo. Tara, at maglaro naman tayo ng mga holen.
Wika ni Lolo Tonyo. Kailangan gumuhit ng bilog at mapatalsik ang huli ng kalaban sa labas ng bilog. Paliwanag ni Lolo Tonyo. Hindi matatawaran ang saya ng magpipinsan. Hindi nila lubos akalain na masayang maglaro ng Pinoy Games. Kahit pawis na pawis ay tuloy pa rin sila sa paglalaro. Tonyo, mga apo, oras na para mananghalian. Pagtawag ni Lola Melba kay Lolo Tonyo at sa kanyang mga apo. Wow! Sinabawang isda at gulay! Wika ni Maxton nang makita ang mga pagkain sa hapag. May saging din, palamig na tubig. Lalakas ang katawan natin kapag naglalaro. Wika naman ni Tomas. Ang saya naman ng araw na to. I feel strong. Wika ni Maxine. Masaya bang mapawisan, mga apo? Tanong ni Lola Melba. Opo! Sagot ng kanyang mga apo. Alam nyo ba, kasabay ng kasiyahan ang pagkakaroon ng pisikal na aktibidad ay maraming benepisyo. Nakakatulong ito upang magkaroon ng malakas na katawan kasabay ng pagkain ng masustansyang pagkain. Magkakaroon din kayo ng koordinasyon, gilas, at magiging malikhain. Wika ni Lola Melba. Pakiramdam ko rin po, Lola, hindi na kami masyadong manghihina dahil napapawisan na kami. Wika ni Maxine. At isa pa, mababawasan na ang paggamit ng cellphone. Hindi na rin manlalabo ang ating mga mata. Dagdag pa ni Maxton. Tama kayo, mga apo. At saka ang mga aktibidad na yan ay makatutulong sa pagpapanatili ng tamang timbang, matibay na buto, malakas na puso, at malusog na kaisipan. Wika ni Lola Melba. Nakakatuwa naman pong malaman yan, Lola. Mas nakakagana pong maging physically active. Wika naman ni Tomas. Sa pagdiriwang ng kaarawan ni Lola Melba ay naisipan ng magpipinsan na maging makapilipino ang tema nito. Suot nila ang mga tradisyonal na damit at naglaro muli ng iba't ibang larong Pinoy. Masayang-masaya ang magkapatid. Napagdesisyonan nilang maglaro ng mga natutunan nilang laro kasama ang mga kapitbahay sa Maynila. Sa pagtuturo nila ng mga laro, ay sinabi rin nila ang mga benepisyo nito sa mga kalaro nila. Ipinagpatuloy nila ang pagiging aktibo. Kasabay ng pagkain ng masustansyang pagkain araw-araw. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Isa, Dalawa, Tatlo. Lumukso? Tumakbo! Sa labas, tayo ay maglaro. Tunay nga na ang paglalaro ng larong Pinoy ay hindi lang basta kasiyahan ang dulot. Ito rin ay isang paraan upang mapanatiling malusog at masigla ang katawan. Natutunan ni na Maxton at Maxine na ang pagiging aktibo ay pwedeng maging masaya, lalo na kung kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kaya mga bata, ibaba muna ang cellphone, lumabas at subukan ang mga larong Pinoy. Maging maliksi, malusog at masayahin. Sabay ng pagkain ng masustansyang pagkain araw-araw. Muli, kami ang inyong mga NLP kwentista. Ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya Tom. Kasama sina... Ako naman ang inyong daldalitang kwentista na si Ate Jifa. At syempre ako ang inyong musikerong kwentistang si Kuya James. na nagsasabing, mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa DOST FNRI at National Library of the Philippines, Mag-e-enjoy kayo dito. Hanggang sa muli, Paalam! Naku, parang gusto ko tuloy maglaro ng Holin. Kaya nga di yun, ba? maganda yung uling pero maganda rin yung bukso. Parang masaya ding maghabulan at maglaro ng Kaya nga. Paya ko huli na.